Kumusta mga kanoizy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So na-curious ako dito kasi, kita niyo naman. Ang video to ay mula kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na Bato at Robin umatras na. Grabe, PBBM, panalo na. Pinatitigil na sa Senado, bawal nang mag-senador. So yan yung panonoodin natin, men. Bibigyan natin ng reaction at titingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad ang pamagat ng videong ito. Bato at Robin umatras na. Grabe, PBBM panalo na. Pinatigil na sa Senado, bawal nang mag-senador. Diyos ko day, ano kayo nakapaloob sa videong ito? Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start. Natungkulan kung sino. Madami. Start 0. Wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit nag-aray. Hindi naman sila yung natutungkulan. Kumbaga, ano to, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? Baguhan. Yun. Sobrang grabe sila kung umiyak, men, kapag feel nila pinatatamaan sila. Pero, ang ano naman talaga, men, sila yung sobrang lakas magparinig. Yung bangag, yung weak leader, yung pulburon. 'Di ba? 'Di ba sa kanila galing 'yun? Alam niyo yung tipong gawain nila, pero kapag ginawa sa kanila, binibig deal nila. Like ano 'yun? Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Kundi naman sila, at tumatakbo sila, at alam natin. Aroy, na real talk mo. Na real talk mo. Grabe naman to si Yusek, oh. Na real talk niya. Marami talagang senador na hindi nila alam kung ano ang kanilang trabaho, ano. And guess what? May dadagdag pa diyan kasi maraming tumatakbo na walang kaalam-alam sa sa trabaho ng senador, eh. 'Di ba? Ewan ko ba ginagawa nilang clown tong Senado, men. Wala silang alam, yun na lang siguro, ouch. And at the same time, dapat hindi nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing apprentice sa pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam. Pasimple lang, pero I think alam ko kung sino yung pinapatungkulan dito ni Madam Claire Castro. Ewan ko lang kung si Robin Padilla ba. Kayo, do you think si Robin Padilla ba yun? Di ba may mga na-react na rin tayong video about kay Robin? So kayo na lang din bahalang humusga. Ang procedure sa Senado, isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Sobrang nakakala. Hoy, sa mga tatakbo daw, siguraduhin nyo na may alam na kayo, ha? So paano yan, madam? Si Willie Rebelliam, eh. Tatanungin siya kung ano yung gagawin niya kapag naging senador na siya. Hindi niya sasagutin. Sakan na lang daw niya sasagutin kapag senador na siya. So paano yun? Nabalita, grabe President BBM, ginulat si Senator Bato at si Senator Robin Padilla. Nagulat pinatitigil na sa Senado ni Attorney Claire. Ayon sa nakalap nating impormasyon, palaban agad ang bagong USEC ni PBBM na si Attorney Claire, binanatan agad nito ang Senado. Pasimple kasi nitong sinabi marami sa senador ang tumatakbo pero wala naman talagang alam. Hindi nila alam ang totoo nilang trabaho. Tinawag na mga apprentice, nagsasayang sa hearing ng oras, malaki ang nawawala lang sa ating pondo. Kaya bato-bato. Diba? I think maging kayo mapuprove niyo yan. Kita niyo naman yung yung hearing ni Robin Padilla at ni Sir Coco Pimentel, 'di ba? Sobrang talaga, men, ewan ko. Sa langit ang tamaan, wag mag-ouch. Pinatitigil na daw sila, wag na silang magsitakbo. Tara panoorin natin. Yusek, magandang umaga po. Good morning po. Sa pagkakabanggit nyo doon sa huling sinagot nyo doon sa tanong, apparently parang hindi lang ang DICT ang ine-evaluate. Meron pa po bang ibang department? Pagdating po kasi kay Sir Ivan, wala pa rin po kaming na-receive na information. So kung meron man pong magiging balasahan, lahat po siguro kami dito ay under evaluation. Nako. Thank you, Yusek. Eden Santos, Net 25. Good morning po, ma'am. Good morning po. Sabi niyo po kahapon ba yun nung unang harap niyo sa MPC, nalalabanan po natin ang fake news. And may mga lumalabas, may sa post po ni
former Senate President Juan Ponce Enrile. Binabanggit niya yung mga fake news, yung mga kinakalat, lalo na sa SOCMED. Ano po? What Yan kasi yung some kind advocacy ni Madam Claire Castro, ano. Mula pa nung, bago pa siya naging USEC, yan na talaga yung pinaglalaban niya. Kaya I think, yan din yung reason kung bakit siya yung kinuha. Kayo ba, agree ba kayo doon or pabor ba kayo na si Madam Claire Castro yung ginawang USEC? Comment down below. hanggang saan po ba you will make patol dun sa mga fake news na sinasabi ninyo na Make ibinabato battle. po ng mga kalaban ng administrasyon? At sa tingin niyo po ba ang Pangulong Marcos ang nauna sa pagsisimula po ng mga negative campaign, kaya naman dumami yung mga parang in a way sinasagot Yung boses uy, bakit inaano nila na kay PBBM nagmula yung lahat ng yun? 'Di ba sobrang tahimik lang ni PBBM? 'Di ba sobrang dami na nilang ibinato? Like 100 na yung naibato nila kay PBBM. Si PBBM gumanti lang ng isa, si PBBM na ngayon yung masama yung ugali. Ewan ko ba sa mga taong to? lang din po ng mga opposition, kung opposition man matatawag yung grupo po ng mga kalaban sa politika. Unang-una po, thank you. Nice question. Unang-una Next po, question. Parang pageant eh. ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Okay? At patungkol po kung sa nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And Tama. wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung Ako for me, even siguro may patungkulan si PBBM or pangalanan niya. I think for me, walang problema yun eh. Kasi pinuno nila yung presidente eh. 'Di ba? Ano ba't kahit some kind, give back lang. 'Di ba? Like, ito yung hinahanap niyo, 'di ba? Ibibigay ko sa inyo. Kasi sobrang dami talaga nilang ibinabato sa Pangulo. Tapos ngayon kapag nagagantihan sila, binibig deal nila. Like, kita nyo naman kung paano nila hanapan ng pagkakamali si PBBM, di ba? Sa sobrang dami ng sinabi ni PBBM, yung pinuna lang talaga nila, yung nagdi-deliver ng suka. Di ba? Pwede namang nilang punahin si PBBM sa ibang aspect, pero doon talaga sila nakapokus sa nagdi-deliver ng suka. Kasi alam nila na iba yung iba yung tanggap ng mga DDS supporter nila eh. Like, saan ba tayo mas makakabuelo or makakalakas ng damage sa kampo ni PBBM? Uy, ayun, binanggit yung nagdi-deliver ng suka. Okay, so dito tayo. bakit nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan Hala. ba? Hala. So, pag sinabi natin kasi, ito, Meron. pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Na, idiom. It's just an idiom. Na sinabi Actually, meron talaga natamaan. Siguro, yung tanggap nila is parang nang mamaliit sila, no? Pero, wala ganyan talaga yung kampanya eh. Mas worse nga sa kanila, di ba? when we say nag-deliver ng suka, it means baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa Hilaw sa pa. proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Tama. Actually, yung nagde-deliver ng suka tapos sabihin natin na action star, parang nga lang sila eh, magkadikit nga lang sila eh kapag senador yung tatakbuhan mo. 'Di ba? Sampal sa kapilipinuhan yan na artista ka, bigla ka magsisenador. Like, for what? 'Di ba? Tapos sasabihin mo, para sa mahihirap, iaahon ko yung mga mahihirap. As if naman na ikaw lang yung artista, ikaw lang yung action star, ikaw lang yung sikat na nangako ng ganyan, Sobrang dami. Tapos kapag ka nandun sa Senado na, nga. Kung tinamaan sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang siguro, ouch. And at the same Aray. time, dapat hindi nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa Tama. pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Ito pang nakakatawa, men. 'Di ba umaray sila nung pinatatamaan sila or natamaan sila sa sinabi ni PBBM na
para lang daw silang nagde-deliver ng suka. Sila nga mismo sa kabila babatuhan sila eh. Like for example, yung sinabi ni Philip Salvador, dito sa kampo namin walang bastos. Ha? Walang bastos? Yung leader nyo nga, si PRRD, grabe nga yung mga lumalabas sa bibig niyan eh. Tapos sasabihin mo na walang bastos sa inyo. Ha? Tapos sasabihin nyo na walang ob-ob sa inyo. Yung mga ibang nasa, tawag dyan, sa panig nyo nga, kung ano-ano na lang yung pinaggagawa sa Senado. Pinagtatawanan pa ng sambayan ng Pilipino dahil puro palpak or marami yung palpak na nagawa sa Senado. 'Di ba? Marami ngayon nagsisi na binoto yung mga yan eh. Tapos sasabihin nyo na kayo yung super solid kayo. Well, admitted din naman kami na sa lineup ni PBBM, di din talaga kumpleto or hindi din talaga karapat-dapat yung ibang senador ni PBBM pero man, come on. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Ayan. Hoy. Yun lang po. So paano si ma'am, si Senator Willie? Ay, hindi Senator tuloy. Ang swerte naman tinawag natin Senator. Si future Senator Willie daw. Paano yun? Wala pa siyang alam eh. Saka lang siya mag-aaral ng Saka niya lang daw paplanuhin yung gagawin niya sa senator kapag ka-senator na siya eh. So paano yun? My goodness. Yun lang po. Yung study pong ginawa ng Philippine Institute for Development Studies, so yung PIDS or PIDS, sabi po Philippine lags behind ASEAN neighbors in transport infrastructure. Sa tingin niyo po ba itong mga existing na mga transportation na infra projects at saka yung mga program ng mga concerned government agencies are not enough, hindi po nakakatulong para mas lalo pang mapaayos yung ating transportation system dito sa Pilipinas? Well, in general, ang gobyerno ay hindi naman kikilos ng kulang-kulang. May mga pagkakataon siguro, may mga factors na may nadidelay, but definitely we will do our best para gampanan lahat ang ating trabaho at kung ano ang naipangako natin sa taong bayan. Thank you po. Jean Mangaluz, Philstar. Good morning. I'd like to follow up on Star. Aiden's question. Former Senate President Tito Soto said that he would legalize a bill, he would push for a bill banning fake news. So what's the palace's position on this, especially as since there's a new PCO secretary? Siguro naman kahit po hindi palasyo ang tanungin natin, gugustuhin po talaga natin na maban ang fake news. And Actually, na-atake na nga ng fake news si Madam Castro, di ba? Kasi biruin mo ba yung mga DDS, tinag siya as kapatid daw siya ni Franz Castro, anak ng teteng yan, Parang yun, pag-iisip mo, isang Castro lang sa buong Pilipinas. Kahit sa ibang bansa may Castro nga eh. Di ba? Anak ng teteng, binibig deal nyo. personally, when I was one of the resource persons dito sa TRICOM, I even suggested for a registration of all content creators to avoid this kind of fake news. How will we balance that na baka ma-impede on the freedom of expression, the freedom of the press? Okay, we have to define Tama. first. There will be a law. If they will make such law, they have to define what's fake news and what's the limitation, how they can gauge that those statements will be considered as fake news. So as of now, wala pa po tayong definite na definition ng fake news, especially nasa social media tayo, digital tayo. So we have to study that, especially mga lawmakers, they have to study. Marami ding nakaka-exist din talaga ng social media. Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Opo. Ma'am, mag-follow up lang po ako regarding po dun sa na-mention nilang evaluation ng mga cabinet members. Kailan po nag-initiate si President ng evaluation na yun? And kailan natin expected matapos? As of now, ang pagkakasabi po sa atin ay nag-evaluate pa. So kung kailan matatapos, hindi natin din alam kung magkakaroon talaga ng revamp. So we have to just wait and see. Hindi pa po natin alam kung ano po yung mangyayari as of now. Pero nanggaling po yung evaluation na yun kay Pangulo? Or parang meron po? I-evaluate pa lang po. I-evaluate. Evaluation. Siguro lahat po ngayon. Kasi every time, Evaluation. kailangan naman mag-evaluate ng Pangulo eh. Kung kanyang mga Tama. secretaries, cabinet members are doing well for the government, for the people. So, pag nakita po ng Pangulo na, oops, mukhang hindi ito makakatulong. Actually, for me, yung balasahan kasi parang may good impact siya. Good impact. Meron ding bad impact. Kasi, for example, by administration, magbabalasa sila or, papalitan nila yung mga tauhan nila. Sayang naman or kawawa naman yung ibang mga worker, di ba, na ginagawa lang din nila na maayos yung trabaho nila. Or, mabuti naman silang tao. It's just dahil nga part sila ng past administration is pinapalitan or tinatanggal sila. Well, meron din namang iba na
kusa silang nagre-resign ano, pero yung ganyan ba, yan yung some kind negative ano. And then I think ang positive niyan para wala ng problema kasi yung iba din kasi hindi din natin mawari kung saan yung loyalty nila, 'di ba? So I think good and bad talaga yan. Kung edi, we have to find a new leader and it's for the people. Pero as of now, wala pa po talaga. Pero related po ba to dahil midterm na ni Pangulo? Or ginagawa niya to regularly every year? Pag lang po siguro may nakitang dapat na palitan. Ayun. Tapos, Or may mga nag-resign. May mga nag-resign. We cannot do anything about that. Tapos last question na lang po, regarding po dun sa USAID, na-assess na po ba ng government yung total impact? Kasi previously na-mention ng NEDA na parang yung regarding lang sa mga initiatives at projects nila yung kaya nilang bigyan ng opinion. Yung pagdating po sa buong government, meron po ba tayong parang assessment na nung impact ng suspension ng USAID? Wala pa po tayong anumang reaksyon patungkol dyan. Pero the mere fact po na na-exempt po tayo at tayo po ay kumbaga hindi ma-freeze yung foreign aid sa atin, yun po, napakalaki na pong epekto nun para sa bansa natin sa tulong, yung mga tulong na ito. Thank you po. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. ABS-CBN. Ma'am, follow up lang doon sa evaluation. So can we say na yung mga recent changes sa cabinet ng Pangulo ay a result of that evaluation? Okay, may mga leaders po, may mga cabinet members po kasi na nagre-resign. So, ang Pangulo po naman ay hindi naman po makakatanggi. May mga ganyan din talaga ano, like siguro sa prinsipyo na lang din nila kaya nagre-resign sila. Kung talaga pong gusto na ng isang cabinet member o ng secretary na like po, Secretary Cesar Chavez, voluntary po yung resignation niya, so wala po tayong magagawa kung hindi talaga maghanap ng kanyang kapalit. So, ganun lang po yung nangyayari. Pero sabi nga po natin, as of now, kung ini-evaluate pa ang kung sino ang papalitan or kung may papalitan, wala pa po tayo nadidinig. Nag-i-evaluate pa lang po. It's just normal for the President. Speaking po ng changes sa PCO, what other changes can we expect pagdating po sa leadership ng PCO? Nabanggit po kahapon si Transportation Secretary Vince Dizon, ask yung mga USECs to submit courtesy resignation. Meron na po bang ganung klaseng order si Secretary J. Ruiz? As of now, wala pa po tayo natanggap. But nagkaroon na po ng meeting at sinabi niya po talaga na magkakaroon ng pagbabago. At maaaring may ma-retain, maaaring may mawala. So, hintayin po natin kung ano yung magiging order ni Sec. J. Ruiz. Nako. Melvin Gascon. So para sa akin naman, if diehard ka din sa kabila or sa dati mong pinagtatrabahuan or sa whatsoever or hindi ka na karapat-dapat sa trabaho mo is I think need mo na ring palitan, di ba? Inquirer. Hey, good morning, Yes, ma'am. good morning po. Since you mentioned po si Secretary, former Secretary Chavez, he issued a statement saying na one of the reasons that he resigned is to his estimation, he fell short of what was expected of him. Mang question ko po is, what will Secretary J. Ruiz do differently para po ma-compensate kung ano man po yung pagkukulang na nakita ni Secretary Chavez? Actually, I think it's Secretary J. Ruiz who should be answering this. But I believe that we will be proactive in the performance. We will do the best we can to impart the truth, to tell to the people what are the programs, what the programs will be of the President for the interest of the people. But I think it is better be answered by Secretary J. Ruiz. Tuesday New, Secretary J. DZW. Ruiz. Good morning, ma'am. Morning po. Naobserbahan po namin na 3 years ang Marcos administration so far, pero 4 na po yung secretaries natin na umupo sa Presidential Communications Office. Ano po kaya ang hinahanap ba ni Presidente na leader ng PCO at hindi nasasatisfy yung kanyang requirements para doon sa position kung meron man siyang gusto talagang standard para sa PCO? I think madali lang yan. As long as ka lang, tawag dyan, gawin mo lang ng mabuti yung trabaho mo. Diba? Like, hindi kayo magko-conflict. Ganun lang. Basic. Hindi ko interest, something masasabing like hindi that. naman nasasatisfy ang Pangulo sa mga napili niyang liderato, mga leaders. Most probably, and actually I can't speak for other cabinet members or other secretaries na nag-lead ng PCO. Maybe, sa sarili nila, katulad ni sabi niyo nga po, ni Secretary Cesar Chavez, feeling niya na hindi niya nagampan ng mabuti or may kakulangan. But as far as the President is concerned, we believe that he is not complaining. It's more on the people and the leaders who resign, maybe thinking that they could not do properly, completely, the task given to them. Ma'am, today Tama. kina-commemorate yung EDSA anniversary, but then some are saying na bakit hindi siya na-declare as non-working holiday gaya dati. May we know the wisdom of Malacanang? So kayo guys, ano yung hinaing nyo dyan sa tawag dyan, EDSA holiday?
agree ba kayo na non-working holiday or working holiday na siya ngayon or non-working holiday pa rin yung gusto nyo? Ay hindi, bakit ko ba tinatanong yun? Kasi syempre yung mga manggagawa natin dito gusto ng holiday, di ba? So ano na lang, ano yung opinion nyo doon na parang hindi na siya ginawang holiday or magtatrabaho ka na, di ba? Like hindi na yun yung tipo dati na walang trabaho or hindi ka napapasok. Ano yung some kind of opinion nyo dyan? Comment down below. Bakit idiniretso from since I think 2023, hindi na siya na-declare as non-working holiday? Yes, as of now, February 25 is declared a special working day. And I think it is the prerogative of the President. And when we say special working day, still, there is encouragement to people to commemorate, to join any event. And it will not hinder any activity to commemorate the EDSA People Power. But isn't this an effort, ma'am, from Malacanang para kasi yung mga critics sinasabi na gusto nang burahin yung part na to ng history ng bansa? Okay, again, yan na naman ay kanilang mga opinion sa mga balak na tumuligsa sa Pangulo at sa pamahalaan. Unang-una, isipin po natin, mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity na patungkol dito sa commemoration ng EDSA People? Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing. Pero I think meron siyang small part lang siya ba na parang siguro gawin natin tong special working holiday para para hindi gaanong mapukusan ng tao. Siguro may ganyang side kasi yan din naman yung sigaw ng kabila or yan yung paniniwala talaga nila Pero yung part na parang ginagawa ba yan ni PBBM para makalimutan ng taong bayan? I don't think so kasi hindi na makakalimutan yan Parte na yan ng kasaysayan, men. 'Di ba? Tsaka kung ano mo is dapat tanggalin siya or tawag diyan kung bulol talaga Kung minamanipula talaga siya ni PBBM, dapat binura talaga ni PBBM non-working or special working holiday. Dapat wala na talaga. Or hindi na talaga yung tawag diyan EDSA holiday na yan. Pero hindi, nandyan pa rin yan. And I think next administration maging non-working holiday na naman yan So parang ganyan lang yan Yeah, I think meron lang talaga siyang konti or gahibla na parang para hindi lang talaga maano ng tao, 'di ba? Event. And at the same time, pansinin po natin paano po mabubura ang history. History is history. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura sa ating history. Pero what do you want to tell those universities and colleges na nag-decide to suspend their classes today to commemorate the EDSA anniversary? They are given Sa kanila the freedom to do that. Kaya po hindi natin sinasabing ang Pangulo ay humahadlang sa anumang balaki ng anumang organisasyon, universidad, sa kanilang mga gagawing activities. So kung balak po nila talaga na sila ay walang klase, it's up to them. Free po sila to do that. I think kasi kapag ka-holiday din, pwede din gamitin niya ng taga-kabila, 'di ba? Na sige, mag-rally tayo doon, 'di ba? Ito yung time para siraan natin yung yung administration. So I think meron ding part na yan. I don't know lang if sinasadya or hindi, pero parang nagbe-benefit rin kahit papaano, 'di ba? Pero yun nga, kita nyo naman din dito na meron ding mga schools talaga na pinili pa rin nilang isuspend yung class nila. Which is, yun nga, karapatan din nila yun. Kasi yun din yung paniniwala nila A related question. Sorry, Even Aspen. Isn't this undermining the gains of the EDSA revolution and diminishing its spirit and essence? No, I don't think so. We don't think so. Why? Sabi ko nga po kanina, if there is the intention to erase the memories of EDSA People Power, ibang klaseng pamamaraan ang gagawin. As a matter of fact, we declared it as a special working day, but it is considered just a regular working day. But what's the purpose of a special working day? It's to encourage people to join any event kung kanilang kailangang i-commemorate ang isang affair. One final point on this issue. Having said all that, ano ho ang pahayag ng Malacanang sa araw na ito? The President normally releases statements to communicate to the people, to commemorate whatever that particular holiday is all about. So ano po ang pahayag ng Malacanang sa araw na ito? As of now, yung pa lang po, dineclare lang po na ito ay special working day. And I think it means a lot to all the people. You are encouraged to go out, to do your activities, to commemorate the EDSA People Power. Raquel Bayan. So parang nga siya, tawag dyan?
merong matutuwa, meron din namang hindi, at meron ding chill lang, 'di ba? Na parang ginawang special working holiday siya. Okay. Radyo Pilipinas. Yusek, can we get Malacanang reaction po on the exemption of Philippine security funding from the foreign aid freeze of US? Of course, natutuwa po tayo, nagkaroon nga po ng direktiba ang si US President Trump na 90 days magkakaroon ng i-freeze ang foreign aid. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakaliting bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na Grabe laki nun. So, thank you, US. Thank you, yan. US. Tandaan po natin, ito pa ay mula sa pamahalaan po ni dating Pangulo na US President Biden. At ito pa rin po ay pinagtibay din po sa panahon po ni President Donald Trump. So, masarap po na makatanggap ng ganitong good news. At ang suporta po ng US sa atin ay hindi po mapapasubali. But Yusek, with or without po itong funding ng US from ng US to the Philippines, can we categorically say na on track pa rin po yung AFP modernization natin? Of course, hindi natin On track pa. Ang tanong yan. Kasi ito din kasing siguro yung si Madam na nagtatanong is parang naatasan lang din siya na magtanong Pero for sure naman kasi meron din naman talaga mga Filipino na anti-Americans, 'di ba? Anti-US. So siguro sa mga ganyan na imbis tayo na nga yung tinutulungan, parang lumalabas pa na ano ba yan, hindi pala natin capable na mag-upgrade or magpalakas. Well, capable tayo na magpalakas, pero yun nga, paunti-unti. Kaya nga, dahil sa tulong ng US, mas mapapadali siya pa or mas magiging advanced tayo kung nandyan yung presensya ng US. So, wag nating masamain yung pagtulong ng ibang bansa. Especially, meron naman tayong mutual defense treaty sa kanila. So, need talaga nating magkaroon ng deep connection. Yun, ganun. Hindi natin to isasabalang baliwala. Napaka-importante po ng AFP modernization. But of course, with the additional help, mas malaki pong bagay ang maitutulong ito. Next question. Sean Ayu, People's Journal. Good morning, ma'am. Ma'am, dun sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, can the President call for a special session even without the request ng Senate? Yan. Ito na naman, impeachment na naman. For sure, masasaktan na naman dito yung taga-kabila, kasi masakit sa tenga nila to eh. Para pong the way we see it, it would be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues, that the President is behind the impeachment proceedings. So it is better. Bahala silang isipin nila yan. Kahit naman may kinalaman or wala ang presidente dyan, itatag pa rin naman ang kalaban ni PBBM na may kinalaman nga si PBBM sa impeachment na yan. So, I think hindi na kailangan magpaliwanag ng palasyo dyan kasi wala na, cross-minded na yung taga-kabila dyan eh. For the Senate to request the President, considering that even the President made this pronouncement that if the Senate will ask him to call for a special session, he will do so. Pero ma'am, yung word na forthwith, yung immediate, isn't it enough basis to call for a special session? Okay. Marami pong marami pong mga iba-ibang klase ng opinion. But if you will look and read the provisions of the Constitution, you will see po, to forthwith proceed. Alright? Pero wala pong makikitang time element. Is it to forthwith proceed even during recess? Because they can proceed definitely. Tama. If there is session. There's no question about that. But sayang din talaga, nagkataon din talaga na mayroong recess. Tapos ang haba pa ng recess, men. Pero for me lang talaga, why not isingit nila, di ba? Or bigyan talaga ng Senado, like kung need nila na mag-postpone ng next month pa, di ba? Pero syempre, di din naman tayo taga doon, so wala tayong alam dyan. So wala lang, nagbibigay lang tayo ng opinion bilang isang simpleng mamamayan, di ba? to proceed during recess, but gray area po yan sa Constitution. So they may forthwith proceed after the recess. Pag may session po, walang problema eh. They have to do. But during the recess, wala po sinasabi ng Constitution na you have to call for special session to proceed with the impeachment proceedings or with the impeachment trial. Wala po kasing gano'n nakasabi sa Constitution. Last na lang, ma'am. If and when merong special session, is it legal to call magkaroon ng impeachment trial? Is it legal na magkaroon ng special session considering na the agenda is limited sa impeachment trial, hindi yung sa legislation? Meron din po dalawang school of thoughts dyan. Pero kung papasinin niyo po ang Constitution, the President may call special session anytime. So with that, hindi President can call.
session anytime. It's just ano lang siguro talaga, pwede kasing ano pwedeng matira si PBBM ng taga-kabila kapagka parang ifo-force niya. So I think naging maingat yung presidente about sa bagay na yan. Or I don't know. Lang po ito limitado sa kung may urgency patungkol sa bill or legislation, but we believe it includes also the impeachment trial. Kasi it's anytime, Tama, pwede. without any condition. Tsaka busy presidente yan ha. Tapos, iba-iba na yung lumalabas sa bungangan niya. Especially ganyan, pagbantaan mo ba naman yung presidente? 'Di ba? So siguro kung ako yung presidente that time, tapos pagbantaan ako, edi irarush ko yan. 'Di ba? Alangan namang intayin ko pa na totohanan nila yung pagtsugi sa akin. Hindi ko na magagawa yan. Maging presidente pa yan. 'Di ba? May request na ba ngayon, ma'am? Wala pa po kami natatanggap. Thank you. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, ma'am. Ma'am, may we get confirmation kung meron po tayong change of leadership sa PSC? As of now, wala pa. Still under evaluation. Wala pa pong nangyayaring pagtatanggal, transition, transfer of position. Wala pa po. So si Sir Morales pa rin po yung ating PSC chief, ma'am? Yes, opo. How about po kay, may rumors po kasi napapalitan din po si Morales. Secretary Ivan Uy. Palace. Yes, the president is still evaluating if there's a need for change of leaders on each department. So wala Balasahin pa na po yun. tayo, under evaluation pa po lahat. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? So yun, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa bidyong ito? So yun, ang reaksyon lang natin dito is parang, yun nga, magkakaroon man ng balasahan dyan sa cabinet is, I think okay lang para sa akin yun. Kasi syempre, mas maganda yung di ba? Same kayo ng visions ng mga nagtatrabaho sa iyo para mas mapadali, mas mapaganda yung plano, di ba? Lahat, like, sobrang smooth, di ba? So, about naman dun sa special session ng presidente, about sa impeachment, yun nga, sabi ko nga sa inyo, if ever ako, of course, irarush ko yan. Diba? Anyways, bago natin ito tapusin pala, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men, na grabe pala to si Yusek Claire Castro. Tamaan agad yung mga senador eh. Diba? Alam nyo yung tipo na iniiyakan nila yung nagde-deliver suka na statement ni PBBM. Tapos ngayon, nag-backfire pa sa kanila na yun, tamaan, magalit. Di ba? So parang guilty patuloy kayo na pumapasok kayo dyan sa Senado na wala kayong kalam-alam. Kasi I think hindi talaga yan maitatanggi. Like, kita naman siguro sa dalawang mata natin. Kita naman siguro sa dalawang mata natin kung ano yung pinaggagawa ng mga senadores na yan dyan sa Senado. Diba? Bakit kayo ba nasatisfy ba kayo sa mga pinaggagawa ng mga senador na yan? Tapos ngayon magdadagdag pa kayo? Artista na naman? Celebrity na naman? Anak ng teteng. Wala talaga wala talagang kadaladala yung Pilipino. Alam nyo, may nakita akong survey sa News 5 yesterday. Guess what? Sino yung karga doon? Bong Revilla yung nangunguna namin. Bong Revilla ba yan? Yeah. Lito Lapid number 3. Anak ng teteng, Grabe, idol niya talaga si Lito Lapid, Tapos, si Bongo, si Willie Revilla, karga din. Anak ng teteng. Tulfo, karga din. Grabe. My goodness. Diba? Ganyan tayo kahilig na maglagay ng mga senador na wala sikat So, iboto natin. Tapos kapag nasa Senado na, ewan ko, minsan lang natin marinig. Diba? Or minsan lang natin mabalitaan na, goods yung senador na to makikipagbardagulan talaga para sa batas na ipapasa niya. Grabe talaga yung talino niya. Diba? Kaya niya talagang buhatin yung mga plano niya. Di yung ilalagay natin sa Senado, may tawag dyan. Ewan ko kung may gumagawa ng research nila kasi patanong-tanong lang sila Di ba? Nagtatanong na nga lang.
May binabasa na nga lang, mali-mali pa. Di ba? Tapos ngayon, idadagdag pa natin si Willie Revillame na kung tatanungin kung ano yung gagawin mo kapag naging senador ka na. Ay hindi, wag mo muna akong tanungin ng ganyan. Saka muna ako tatanungin kapag senador na ako, anak ng teteng. Alam niyo yung playing safe sa pagsagot pero at the same time, delikado siya. Delikado siya kasi yun nga, hindi natin alam kung ano yung gagawin niya. Tapos yun nga, medyo may trauma na tayo. Kasi, Robin Padilla 2.0. My goodness kayo. So, yun lang naman mga kanoysi. So, kayo na masasabi niyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So, again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.